Nangyari ito nitong weekend, birthday handaan ng pinsan ko sa bahay ng tita ko. Typical setup, lechon manok, pansit, lumpia, at malaking kaldero ng menudo. Maaga pa lang, ang plano ko lang, kumain, makikamusta, tapos uwi ng maayos. Matagal din akong hindi nakaka-attend. Pagod sa work at commute, tapos minsan gusto ko na lang manahimik sa bahay. Pero nung nag-invite si mama, sumama ako. Pinapaalala ko sa sarili ko, be respectful, smile, keep it light. Alam ko kasi na may mga topic sa pamilya namin na mabilis mag-init. May history kami sa group chat. Hindi araw-araw, pero pag may balita, may mga nagko-comment ng mabilis, may mga tahimik pero may matinding opinion, at may mga mahilig sumingit ng biro na hindi laging nakakatulong. May reunion dati na nauwi sa tampuhan dahil sa post sa Facebook. Walang sigawan, pero may ilang araw na awkward. Kaya pumasok ako sa handaan na may mental note, iwas sa ganun. That day, ubos din ako. Rough week. Yung tipong sunod-sunod ang deadlines at kailangan mo pa rin magpakita ng maayos sa trabaho kahit drained ka na. Pag uwi ko gabi-gabi, ang ingay pa rin ng utak ko. Tapos, pag hawak ko ng phone, puro arguments ang nakikita ko. Hindi ko hinahanap, pero lumalabas. Kaya sa isip ko, family time dapat yung reset. Okay yung first hour. Kumustahan sa trabaho at school, update sa buhay, konting asaran, yung mga tita, may usual na tanong na, kailan ka mag-aasawa? Na sinasagot ko lang ng, hindi pa po. Yung mga pinsan ko nagpe-picture at nagpo-post. Wala pang tension. Tapos dumating yung isang tito na bihira naming makita. Siya yung kalmado magsalita pero may bigat. Hindi siya pala sigaw, pero pag nagsalita siya, nakikinig mga tao. Andun din yung pinaka-strict kong tita, yung naniniwala talaga sa proper behavior sa pagkainan. Hindi siya masama, pero firm siya at ramdam mo kapag may ayaw siya. After kumain, nag-shift yung usapan, may nagbanggit ng presyo sa palengke, tapos sumunod yung tungkol sa hirap ng commute. Still small talk, pero alam mong papunta na sa mas seryosong topic. Dapat doon pa lang, tumango na lang ako at nag-refill ng tubig. Pero napasok ko yung sarili kong pagod. Nung sinabi ng tito ko, ewan mo ba parang ang hirap umusad, nasagot ko siya. Baka kasi sobrang distracted tayo sa politika online. Ang bilis nating mag-away, tapos nalilimutan natin yung kaya nating ayusin sa araw-araw. Sinabi ko yon in a normal voice. Wala akong binanggit na pangalan o side. Sa isip ko, neutral yon. Pero pagbitaw ko pa lang, tumahimik yung mesa. Yung pinsan kong nagvi-video binaba yung phone. Yung tita ko huminto sa ginagawa niya. Narinig ko yung palansing ng kutsara, tapos yun na yung pinaka-awkward na katahimikan. Yung strict na tita kong ngumiti, pero yung smile na alam mong may kasunod. Sabi niya, "Anak, ingat sa ganyang salita. Hindi basta-basta yan." Maraming emosyon ang dala niyan. Hindi siya galit, pero parang paalala na may limit dito. Dapat sinabi ko na agad, "Sorry po, tita. Hindi ko na itutuloy." Pero nag-try pa akong magpaliwanag. Sabi ko, hindi po ako naghahanap ng away. Ang point ko lang, sana hindi tayo nagkakasira dahil sa opinyon. Doon lalo nagbukas. May isa pang tito na kalmado pero diretso. Paano kung mali yung opinyon mo? Paano kung hindi mo alam yung nangyayari? Walang sigawan, pero ramdam ko na ako na yung topic, hindi na yung birthday.
Pagtingin ko kay mama, yung mukha niya parang nagmamakaawa na tumigil na ako. Siya yung tipo na ayaw ng conflict, tapos alam niyang mabilis lumaki yung ganitong usapan. Si papa, tahimik lang, pero nakita ko siyang tumingin sa akin. Tapos bumalik sa plato niya. Parang gusto niya akong protektahan, pero ayaw niyang pumasok sa usapan. Isa-isa na silang nag-comment. Sa pamilya, iwasan yan. Kung may gusto kang sabihin, sa tamang lugar. May pinsan akong nag-text sa akin under the table. Tama na. Wag na. Walang insulto, walang biro. Simple lang. That was the moment na na-realize ko na hindi na to tungkol sa akin. I was making it uncomfortable for everyone. May tito na nagtanong pa, so ano ba talaga ang sinasabi mo? Fair question, pero ayoko nang palalimin. Sinagot ko, Tito, pagod lang talaga ang lahat. Gusto ko lang sana na hindi tayo nag-aaway. Hindi ako nandito para mang-convince. Nag-nod yung strict kong tita. Okay? Pero next time, iwasan mo. Baka may masaktan ka nang hindi mo alam. Nag-move on din yung usapan, pero hindi agad bumalik yung saya. Kumain sila ulit, pero mas mahina yung tawanan. Yung mga tito nanood na lang ng TV, yung mga tita nagbulungan sa kusina, yung pinsan kong may birthday, ngumiti sa akin, pero halata ring pagod siyang buhatin ulit yung mood. Sinubukan kong bumawi by doing chores. Nagligpit ako ng plato, nag-refill ng tubig, tumulong maghugas. Pero habang gumagalaw ako, ramdam ko yung inat ng mga tao. Hindi sila hostile. Parang lahat lang gustong hindi na maulit. Habang naghuhugas, kinausap ako ni mama ng mahina. Anak, alam kong mabuti yung intention mo. Pero sensitive yan. Hindi lahat ready. Sinabi ko, ma, sorry, akala ko neutral. Sagot niya, neutral ka, pero hindi neutral yung pakiramdam ng iba. Narinig ko rin yung mga tita sa kusina. Hindi nila sinasabi pangalan ko, pero obvious kung ano yung topic. Buti na lang hindi lumala. Basta sa handaan, wag na. Di naman masama, pero nakakahiya pa rin. Tumahimik na lang ako. Bago kami umuwi, nilapitan ko yung pinsan kong celebrant. Sinabi ko, sorry nasira ko yung mood. Ngumiti siya at sabi niya, okay lang. Salamat sa tulong. Parang binigyan niya ako ng exit na hindi masakit. Sa sasakyan, tahimik ako. Paulit-ulit ko iniisip yung moment bago ako nagsalita. Isang segundo lang sana na pinili kong manahimik. Hindi ito accident. Choice ko yon. Pag-uwi, binuksan ko yung family group chat. Puro pictures at salamat sa pagpunta. Walang nagbanggit ng nangyari. Nakahinga ako, pero ramdam ko rin na parang naka-file lang yung awkwardness. Nag-message ako sa pinsan ko privately para mag-sorry ulit. Sabi niya, okay lang. Next time, kain na lang tayo at picture. Simple, walang sermon, nakagaan. Kinabukasan, nag-message din yung strict kong tita, ingat palagi. Pahinga ka rin. Short lang. Sumagot ako, salamat po, tita. Pasensya na po kahapon. Mali yung timing ko. Sabi niya, okay na. Iba-iba ang pinanggagalingan ng tao. Nag-message din ako sa tito na nagtanong sa akin, just to close it properly. Tito, sorry po kung naging uncomfortable yung mesa. Hindi ko intention makipagtalo. Reply niya, okay lang. Ingat sa salita. Family first. Lesson ko dito,
Kahit gaano ka kaingat sa words, may topic na mabigat pa rin. At hindi lahat ng space willing ang mga tao na mag-carry nun. Family handaan is not consent. Celebration siya, hindi open forum. Hindi ko sinasabi na bawal na pag-usapan ng serious stuff. Pero kailangan invited. Kailangan may tamang oras at tamang tao. Kung wala, mas mabuting i-park mo na. Ngayon, kapag nararamdaman kong papunta na sa ganung usapan, mas okay na mag-redirect. Birthday ni pinsan, enjoy muna tayo. Or, tanungin ko na lang yung tao tungkol sa buhay niya. Hindi siya pagiging plastic. It's choosing peace for the moment. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.